Palugit para sa mga dayuhang POGO worker para manatili sa bansa, nagtapos na. Mga nananatili pa rin sa Pilipinas nang lagpas sa deadline, mahaharap sa deportation. Si Rod Lagusad ng PTV sa Balitang Pambansa. December 31 ang huling araw para sa mga foreigner na POGO workers para umalis na sa bansa. No extension ng deadline para sa mga ito. Kasunod na rin ito ng una ng direktiba ng Pangulo sa pagban sa operasyon ng POGO sa bansa. Ayon sa Bureau of Immigration, nakaalis na sa bansa ang karamihan sa mga foreigner na legal na nagtatrabaho bilang POGO workers. Mula nung second week of December, nasa mahigit 6,000 pa po ang expected na aalis. So by this time po siguro less than half of it na lang ang inaantay natin umalis sa mga susunod po ng araw. Wala na pong chance of extension ang December 31 deadline. No more extensions. Kapag lumagpas po ang mga foreign workers ng POGO company sa December 31 deadline, they will be blacklisted already. Ibig sabihin, hindi na sila makakabalik sa bansa. Ito'y kahit may pamilya na sila dito. Kaya tuloy-tuloy ang naging pagikayat ng BI na sundin ng bagong pulisiya. At kung nais pa rin nila na makapagtrabaho sa bansa, maaari pa rin sila mag-apply ng naaayon na visa para dito. Base sa datos ng BI, mula sa 33,000, nasa 26,000 hanggang 28,000 na ang nakapag-downgrade na ng kanilang visa. Habang sa mga mananatili sa Pilipinas lagpas sa deadline, ipapadeport na ang mga ito. Pero yung mga illegal na talaga nagtatrabaho to begin with dito po sa Pilipinas, automatic po yan for deportation and blacklisting na po sila. Wala na po silang voluntary period to leave the country. Sila po ay for blacklisting already because to begin with, they have already violated immigration laws. Habang ang mga may pending na kaso, kinakailangan muna hintayin ng resolusyon ng mga ito bago ang proseso ng deportation. Kasunod nito, sa pagpasok ng bagong taon, nakatuon na ang BI para habulin mga foreign nationals na kabilang sa maliliit na operasyon ng POGO sa bansa. We're looking into targeting the smaller ones, yung mga breakaway groups that are operating in a smaller scale, batches of 10, small groups of 10, less than 10 po. Yan yung mga nakikita natin ngayon na sumusunod or susunod na mga problema na kakaharapin natin. Maaaring hindi na to kasing blatant as the ones before and mas siguro hindi napansin ng community. Anya, malaking bagay para dito ang pagiging mapagbantay ng publiko at maging ng mga lokal na pamahalaan. Katuwang ng BI ang PAO kasama ng iba pang local enforcement agencies para hulihin ang mga patuloy na nag-ooperate ng illegal sa bansa. Mula sa PTV Manila, Rod Lagusad para sa Balitang Pambansa.